Maldita. Hello, sister. Good afternoon. Taga saan ka? QC, sir. QC. Okay. Ano tanong mo, sister? Yes, sir. Ano na lang, sir? Motivation po sa aming mga single mother. Ayusin nyo buhay nyo mga single mother. Kasi primarily, kung ano ang puno, siya ang bunga. Sa'yo manggagaling yung anak mo, sa'yo rin manggagaling yung kinabukasan ng anak mo, at kung sino ka, gagayahin ka ng anak mo. So you damn make sure na inaayos mo yung sarili mo para pinapanood ka ng anak mo, maganda yung palabas na nakikita ng anak mong gagayahin niya. Yun. Follow-up question. Single mother, sir. 35 years old. May 18 na ako. Panganay ko. Okay. Ano trouble mo? Ano sakit ng ulo mo sa anak mo? Wala naman? Sakit saan, sir? Sorry. Ano sakit ng ulo mo sa anak mo? Sa ngayon, sir, wala. Mga sakit sa tatay. Kaya naging single mother. Ganun talaga. Kailangan mo na lang talagang tanggapin yan na nagkamali ka ng pili ng lalaki. Ganun talaga yun. Yes, sir. Kung makakapagsustento, maigi. Kung hindi makakapagsustento, trabahuhin mo na lang kasi mas madali pang gumawa ng pera kaysa maghabol sa isang taong ayaw magbigay ng sustento. Totoo, sir. Salo ko lahat, sir. Binubuhay ko. Ganun talaga. Okay, follow-up question, sister. Wala na, sir. Thank you. Okay, galingan mo sa buhay. Bye-bye. Salamat. Okay, next tayo. Facebook, magandang hapon sa inyo. Nandito ako sa Nueva Ecija ngayon. Nandito ako sa Vans Cafe and Restaurant. Vans Cafe and Restaurant. Dito sa Nueva Ecija. Gmaps nyo na lang. Mamaya may ano rito, may live band dito. Alexis. At tayong bago dito sa TikTok. Magandang hapon sa inyo lahat. Medyo may katagalan na rin mula nung huli ako nag-live. Namiss ko kayo at nakalimutan ko na halos kung paano mag-live. Facebook, magandang hapon sa inyo. So mga nasa Facebook, paki-heart nyo nga muna ito. Tapos paki-share na rin at the same time para mas maraming taong matuto. Alam nyo naman, hindi naman ako monetize sa Facebook eh. So alam nyo naman wala rin ako kinikita rito. Public service lang ito. Okay, wala itong si Alexis. Uy. Disconnect mo na. Next. Yung mga gustong umakyat sa TikTok, you're welcome. Hanapin nyo na lang dyan. Pindutin nyo na lang dyan kasi nakalimutan ko na kung paano mag-akit ng tao sa live. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Hello, Kaiser. Hello. Taga saan ka, brother? Hello po. Hello. Taga saan ka? Chester. Ay, good afternoon, brother. Dito lang po sa Bacoor, Cavite. Bacoor, okay. Ano tanong mo, brother? Ewan ko lang kung, sir, kung... actually, lang, mag-update lang din. Ewan ko lang, sir, kung matatandaan nyo, pero nag-asa ko ng advice sa inyo like a couple months back about this concept nung sa business na papasweldoin ko muna yung sarili ko and papaikuti ko muna yung pera sa negosyo. Good. Ano update? Ano nangyari? So, yun, so far maganda naman yung namin, yung ikot ng business and ayun, so far okay. Yung sa Project 1M namin, 50% na kami. Yun lang. Galing, brother. Congratulations. Good job. Ingatan mo lang ang sarili mo ngayon. Huwag kayo masyadong gumastos ng unnecessary kasi hindi natin alam kung ano ilalabas ng mga susunod na panahon. Hindi natin alam, baka posibleng magkaroon ng civil war in the next coming year. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Pwedeng gumanda ang ekonomiya pag naging mas maayos yung presidency ng ating presidente. Pwede rin naman pumangit ang ekonomiya, nakadepende sa kung, alam mo yun, kung ano mangyayari in the future. Pero one way or the other, huwag ka munang gumasos at huwag ka munang maglamyarda sa ganitong panahon. Lahat ng pera, ipitin nyo muna, pansamantala, hanggang gumanda ang merkado. Susunod na taon, saka natin makikita Yes, yan. I agree with that. Kaso nga lang, hindi, kasi parang sa susunod na taon na lang gumasas, no? Kaso ay nga, medyo, aminado ako, medyo natukso ako one time na bumili ng damit. Okay lang yun. Maliliit lang yan. Basta barya-barya lang. Okay lang yan. Kasi pampatanggal ng kati yan eh. Understood na yun eh. Pampasarap kasi ng buhay ang luho. Yun ang kailangan maintindihan ng mga tao tungkol sa konsepto ng luho. Ang luho, pampasarap ng buhay.
Ano yan eh, pantanggal ng umay yan sa buhay eh. Pag nasusuya ka na, luho ka konti. Kahit mahalagang 1,000 lang, labas kayo ng pamilya mo. 2,000, okay lang yan. Nasa kalahating milyon ka naman eh. Nagganon ako, pero I make sure naman na ako. Pero I make sure naman na lahat ng utang ng parents ko is okay na, bayad na and everything. Lahat ng suppliers ko bayad na rin and everything. Suabe. Ang galing. Good job, brother. Good job. Wala kang utang, ano? Pero okay lang, ganun talaga, delayed gratification eh. So far so good. Ha? Wala kang utang? May utang ako pero ano na lang, yung utang ko sa supplier sa mga na personal. Ano, utang mo pa personal? Well, ano naman, may utang din pero sa business na lang. Wala na akong utang na personal. Okay, good. Ayos. Wala akong bad debt. Only, puro good debt lahat. Ganda. So, Good ganun lang. job. Sana ano lang, also, sa relation, may iba naman ako. Sa relationship naman, wala. Single ako and I'm not looking for one. Kasi parang medyo hindi pa kaya. Darating din yan, brother. Hindi naman Magiging siguro istorbo medyo lang yan weird habang hindi mo pa naaayos yung sarili mo. Ayusin mo na yung sarili mo. Pag naayos mo na yung sarili mo, someone will come along. 19:14 ng Kawikaan, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Eventually, darating din yan. Parehas lang naman tayo single eh. That's awesome. So ako, wala akong problema. Relax na relax na ako. Masayahay pa nga yung buhay ko ngayon kaysa nung mga panahong tali ako eh. Parang mas maganda pa nga, medyo mas may freedom ka ba. Actually, isa rin sa mga gusto kong ma-experience yung ginagawa mo ngayon, di ba, nasa Nueva Ecija ka, tapos nagbi-big bike ka. Pero saka na yan, pag nag-expand na tong business namin. So, yeah. Kailangan mo lang muna, ang Laban importante lang, brother, lang stability. ginagawa ko for now. Stabilize mo muna business. Ibig sabihin, yung merkado mo, stabilize mo muna na regular ka na nakakapag-market. Meron kang regular customers o regular clients. Tapos regular na pumapasok sa iyo ang pera. Tapos, alam mo yun, nakakatindig na yung negosyo kahit wala ka. Stability muna unahin mo. Tapos after nun, pag na-board ka ng kapiraso, ayan, pwede ka maglamierda, pwede ka mag-expand. You can do whatever you want with your life, with your business as well. Stability muna unahin. Na dapat yung negosyo hindi dapat empleyado ka ng sarili mong negosyo na hindi ka na halos makagulapay dahil halos lahat nakaasa sa'yo. Tapos pag nagkasakit ka, hindi makakatindig ang negosyo mo nang wala ka. Stability muna. Nakita mo yung sa akin sa Project 1M? Kung nakita mo yung Project 1M ngayon, puta, mas stable nga yung Project 1M nung nawala ako eh. Ngayon, sunod-sunod yung mga postings na magaganda eh. Tawan-tawa ako rin sa mga post nila eh. Ang mga regular customers, dire-diretso rin na dumarating dun. So alam mo yung ngayon, mas nag-e-enjoy kami pare-parehas eh. Sa Project 1M, nag-e-enjoy sila. Ako naman nag-e-enjoy din ako na naglalamierda. Sila na mismo yung nagbabantayan sa isa't isa. Sobrang importante nung ganung konsepto na ang negosyo mo nakakatindig kahit wala ka, brother. Stability muna unahin. Kuha mo? Sige kuya, mag-update ako sa in a few. Pero ayun kasi, sige by next year mag-update ulit ako. Sana Hindi, sige, update na lang ako pag ganun. Okay, sige. Thank you, brother. Happy ako para sa'yo. No problem, brother. See you soon, brother. Okay, next tayo. Ito meron ditong parang heart lang. Kamusta kayo, Facebook? Andito ako sa Nueva Ecija ngayon. Yung sa mga gusto ko makita sa Nueva Ecija, nandito ako ngayon sa Nueva Ecija. Nandito ako sa Vans, V-A-N-Z, Vans Cafe and Restaurant. Vans Cafe and Restaurant. V-A-N-Z, Vans Cafe and Restaurant. Okay, wala si Heart. Next. Kaplog DDS. Kaplog DDS. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Hello po, hello. Hello, good afternoon, brother. Taga saan ka? Taga Manila po. Manila. Okay. Ano tanong mo, brother? Related po kasi sa sa relationship.
Okay. So, may partner kasi, binata po ako, tapos may partner ako na single mom. Okay. And the same time, sabi niya, nandun kasi yung anak niya, nag-iisang anak niya na babae dun sa lalaki. Okay. So, pag habang nag-uusap kasi, 11 months na kami, so, habang nag-uusap kasi sila, laging hindi niya pa pinapakita sa akin yung phone niya. Hinihingi ko yung messenger na yung password. So, hindi niya pa rin binibigay after 11 months. So, ano bang advice na pwede mong gawin sa akin? Sabi niya kasi tiwala lang daw. Ganun lang. Pero di ako mapanatag eh. Yun lang po yung tanong ko. Alam mo, isa sa mga trouble kasi yan diretso ng mga single mother eh. Huwag naman magagalit ng mga single mother, ano? Pero isa sa mga trouble ng mga single mother yan eh. Yung alam mo yung one way or the other, umaasa pa rin silang mabubuo yung pamilya nila. Yan yung minsan sakit ng ulo tungkol sa mga single mother eh. Minsan umaasa pa rin sila na mabubuo yung pamilya nila kahit may bago na silang jowa, may bago ng asawa, may bago ng bla bla, bagong relasyon. Alam mo yung, tignan mo, kaya nga nasabi rito yo, pero negative yan, red flag, hahaha. See? Red flag talaga yan, brother. Hindi mo alam kung ano pinag-uusapan nung mag-ex. Tapos tungkol sa bata o baka tungkol sa personal na buhay nila. Tapos alam mo yung parang you're getting in the way. Na parang ang dating ngayon parang panakit butas ka. Syempre wala ka talagang choice, brother. Nilalagay ko lang naman yung sarili ko sa sitwasyon mo na ang nararamdaman mo tuloy para bang itutuloy pa nila yung relasyon nila na para bang nakakaistorbo ka lang at tipong pansamantala ka lang. Ang pangit nung ganung pakiramdam diretso. Ang pangit talaga nung ganung pakiramdam. Kung ako yan, hindi ko matitiis yung ganyan. Pero you do you. Ikaw na ngayon yan. Hindi ko matitiis yung ganyan parang pakiramdam alam mo yun, parang panakit butas lang ako. Putang ina, pagka ganyan, pas na lang. Wala akong kapayapaan ng isip. Natangina, alam mo, minsan may mga pagkakataon, syempre aalis yan, tapos hindi mo alam kung saan pupunta. Tapos ayaw pakita sa'yo cellphone. Putang inang yan. Hindi bali sana, alam mo, maiintindihan mo pa kung alam mo yung politiko yung babae na yan, o parang social media personality. Okay, sige, merong possibility na meron siyang kausap na sobrang importanteng tao na hindi pwedeng makita ng kahit na sino yung conversation kasi sobrang sensitive ng conversation. Okay, sige, maintindihan pa kita ron. Pero ordinaryong taong bayan ka lang ang tinatago mo lang yung dati mong kasintahan na tatay nung anak mo. Putang ina, pagka ganyan, pas na lang ako sa ganyan. Diretso, laking red flag niyan, brother. Ang laking red flag niyan, tapos sasabihin, tiwala lang. Putang inang yan. Gagawin mo kung panakibutas, sasabihin mo, tiwala ako sa'yo. Ulul. Yun ang masasabi ko sa Aaron. Bahala ka kung matitiis mo yung ganyan. Pero kung ako yung nasa ganyan sitwasyon, brother, pas ako sa ganyan. Diretso, pas ako sa ganyan. Kasi isipin mo yung sakit ng ulo na okay, sige, nandun sa tatay yung nandun sa tatay yung bata. Paano kung hingin ngayon ng tatay nung bata na magkantutan sila bago niya makita yung anak nila? Siyempre, may history yan, may past yan. Diba? Alam mo, maiintindihan mo yung kung ako mismo na nasa sitwasyon mo, naiintindihan kita kung ano yung mga worries mo at saka mga sakit ng ulo mo at mga bagabag sa isip mo di ba? Hindi mo naman alam kung ano nangyayari behind the scenes lalo na yung anak nandun sa Hindi bale sana kung nasa kanya yung anak. Kahit pa paano, medyo okay pa yun, hindi ka kakaba-kaba, pinapakita sa yung cellphone, walang problema ngayon kung single mother. Pero nasa kanya yung anak, nandun sa tatay yung anak, tapos hindi pinapakita sa iyo conversation, putang ina, brad, kantutan lang yan, diretsahan lang. Tinama. Comment section, ito ang sitwasyon. Babasahin ko yung mga comments niyo para sa inyo. Ang sitwasyon is, yung single mother na jowa niya, yung anak nandun sa tatay. Tapos, hindi pinapakita sa kanya yung conversation netong babae at saka nung tatay nung anak. Ano masasabi nyo tungkol doon? Sige, babasahin ko ngayong comments ninyo. Antay natin, bigyan natin ng kahit mga 30 seconds ito. Maglalabasan yung mga yan. Tsaka, Sir Chester, co-parenting pa sila. Okay lang naman yung co-parenting Wala namang problema. Wala akong nakikitang problema doon kasi ganun naman talaga Supposed to be, tama naman yung sistema ng co-parenting kasi hindi naman pwedeng basta ka na lang nakabuntis ng babae tas alsa bahala na lang yung babae kung anong mangyayari sa buhay niya at saka dun sa bata. May sumasagot na. Sabi, need ng transparency para trust. Hard pass, sabi nung isa. Sure, nagsasend ng dede yan. Okay. Bro, pahalagahan mo pagkalalaki mo. Hinihingan ka ng money para sa bata? Question mark. Hinihingan ka ba ng pera para sa bata? Hindi naman. Minsan po, pag lalo ngayon, naubusan siya.
Patay. Kaya ako nagpo-provide. Sabi rito sa Facebook, ang ganda oh, sabi, Only Booty Call. Sa mga nagtatanong, nandito pa ako sa Vans. Opo, nandito pa po ako sa Vans. Vans Cafe and Restaurant sa Nueva Ecija. Yun ang masasabi ko ron, Only kantutan yan, brother. Yun lang ang masasabi ko ron. Huwag ka kukuha ng ganyang batong ipupukpok mo sa ulo mo. Maliban na lang kung ikaw, komplikadong lalaki ka talaga at marami kang problema at marami kang sakit ng ulo at pangit na lalaki ka at wala kang pera, sige, maintindihan pa kita na tsinatsaga mo talaga yung ganyang klase ng babae dahil low quality ka ng lalaki. Pero kung single kang lalaki, tas may pera ka, tas may hanap buhay ka, tapos matino itsura mo, hindi ka naman masyadong kapangitan, palagay ko kahit paano may papatol naman sa'yo na kung hindi man single mother na walang sakit ng ulo, kahit paano single na walang anak. Why would you bother na isadlak ang sarili mo sa ganyang sakit ng ulo tas araw-araw kang kakaba-kaba? Kuha mo yun? Sir, paano po sir ko? Anong kung kayo sa sitwasyon ko ngayon, anong dapat ko gawin? Iiwan ko ba o bigyan ko ba ng chance o kausapin ko? Ano pong magandang advice? Gusto mo ng matinong advice at hindi sira ulo? Hanap ka ng iba. Ayusin mo muna yung sarili mo para hindi mga ganyang klase ng babae ang nakukuha mo. Unahin mo muna sarili mo, diretso. Bakit? Kasi you attract who you are. Ang ibig sabihin nun, kung sino ka man bilang tao at ano ang level mo bilang tao, ganun din kadalasan yung makukuha mo. Pag ikaw may diferensyang klase ka ng tao at medyo malaki-laki ang diferensya mo, ibig sabihin, mga makukuha mong klase ng babae, may diferensya din. So ikaw muna, unahin mo muna sarili mo. Yan ang masasabi ko ron, doon sa sobrang basic na konsepto na you attract who you are. Ayusin mo muna ang sarili mo para ang mga makukuha mong klase ng mga makakasama sa buhay, kaparehas mo rin na maayos din. Kung gusto mo na siraulong advice, paglaruan mo na lang kasi pinaglalaroan ka lang din naman yan eh. Diretso. Yan ang masasabi ko ron. Follow up question, brother. Yan lang po. Kumbaga, kinain lang po ako ng emosyon ko masyado. Ano po kasi ako 100% giver eh. Kaya masyado ako nagtiwala. Understood yung 100% giver. Yan naman kasi talaga ang tama. Ito problema, hindi ka namili ng maayos na babae na binigyan mo ng 100% mo. Dapat 100% giver ka, pero 100% choosing the right person ka din. Bakit? Puta, pag nag 100% giver ka, tapos pukin ng ina mo, nagka-problema yung utak ng babae, pukin ng ina 100% iyak ka talaga. O, meon? Ay, follow up ko lang po, Sir Chester. Siya nga pala, nag-aaway kami one time. Lumayas po siya, madaling araw. Nalaman ko sa kapatid niya, doon pala siya natulog sa bahay uli ng lalaki. Alright! Kantuta na! Yeah, Yan na mismo yun, Brad. Diretsahan, yan na mismo yun. Wala namang iba eh. Yan naman talaga yun eh. Talagang lagi talaga tuwing mag-aaway kayo, dun siya tatakbo, tapos magkakantutan sila, tapos babalik sa'yo, butas na. Diretsahan lang, Brad. Diretsahan lang. Laglag mo na yan, maniwala ka sa akin, sasakit lang ulo mo dyan. Sasakit lang ulo mo dyan, tapos lagi at laging yan yung kaba mo. Tapos hindi ka makakausad sa personal na buhay mo, kasi lagi na lang na iniisip mo kung ano ba ginagawa niya, at kung ano ba ginagawa nila behind the scenes. Laglag mo na yan, Brad. Diretsahan lang, laglag mo na yan. Umaasa pa yan na magkakabalikan sila, tinan mo, balik siya ng balik dun. Nagkaroon po ako ng pag-asa sa sinabi niyo na, kasi niyo sa Biblia na, oo nga pala, dapat pala yung bahay at kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Oo mo na. Nagkaroon ako ng pag-asa gano'n, at pala nag-antay ako, hindi ko minadanin yan. Isa pa, dapat kasi nagpalakas ka muna sa Lagi ko po Diyos. naririnig sa inyo. Palakas ka muna sa Diyos. Pag napansin ka niya, nakita niya kailangan mo ng makakasama, tsaka ka niya bibigyan. Yun ang basic na konsepto eh. Yung iba kasi hingi na sa Diyos. Alam mo, hingi ka ng mapapangasawa mo, hingi ka ng magiging jowa mo, tapos hindi ka naman nagpapalakas sa kanya, hindi ka nga nagdadasal. Gets mo yun? Puta, I mean, ikaw man yung Diyos, bibigyan mo ba ng maayos na makakasama sa buhay ng ganyang klase ng tao? Diba? Palakas ka muna sa Diyos, kunin mo muna atensyon niya. Pag nakuha mo atensyon niya, taglilingkod ka ng matino, maayos, o tsaka ka ngayon humingi na makakasama, ano minamana sa mga magulang, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Wala sinabing ang mabait na asawa hinihingi sa Panginoon. Oo, pwede kang manghingi. Pero pwede rin namang mapansin niya na kailangan mo na makakasama sa buhay habang naglilingkod ka sa kanya, siya na mismo bahala magbigay sa iyo. O di wala ka ngayon sakit ng ulo. Ganun.
Kuha mo? Yes po. Okay. Follow-up question. Pusan ko po. Ano po bang maganda? Diretso, masisira focus mo, brother, pag masyado ka maraming ginagawa. Masisira focus mo pag masyado ka maraming ginagawa. Kung ako makakapag-suggest sa'yo, isa lang muna, papalduhin mo muna ng gusto. Pag pumaldo ka na, tsaka ka mag-diversify. Kasi maaaring ang ginagawa mo, over-diversification. Tapos parehas yung dalawa, hindi mo ngayon napapagkakitaan ng gusto at hindi mo nabubugbog ang merkado. Kasi busy ka masyado dun sa dalawa, hindi sa isa. Kuha mo? Opo. Bombahin mo muna ng gusto yung isa. Pag pumapaldo ka na ng gusto, tsaka ka ngayon pwedeng magpangalawa. Yun ang masasuggest ko sa'yo, brother. Hindi ko sinasuggest over diversification na sobrang dami mong ginagawa all at the same time. Kahit pa magkadalawa, pag hindi mo pa napapagkakitaan ng gusto at hindi mo pa nabobombahan ng gusto yung isa, that's already too much pag dumalawa ka pa. Kasi hindi mo pa nga napipiga ng gusto yung isa eh. Kuha mo. Opo. Okay. Follow-up question, brother. Yun lang po. Yun lang po yung ano, mas sapat na po yan. Maraming salamat po. Okay. Galingan mo sa buhay, brother. Tsaka actually bumabiyahe po ako ngayon. Hoy, putang ina mo, bumabiyahe ka, uminto ka mo na sa tabi ng kalsada, leche ka. O sige na, ingat ka ha, bye-bye. Lalaglag na kita ha. Excited kasi akong kausap ka eh. O sige, laglag na muna kita, delikado yung ginagawa mo. Huwag kayong nagmamaneho habang nanonood sa akin. Putang ina man, nakarami, sumimplang na dyan dahil lang sa ganyan nanonood sa akin habang nagmamaneho. Tangkinang yun. Sugatan daw siya sa tabi ng kalsada pero tuloy pa rin yung panonood niya. Putang inang yan. Huwag ganun, uy. Huwag ganun. Hindi ko sinasuggest yung ganyan reckless driving. Pwede namang pagkatapos nitong live, i-review mo na lang sa YouTube o sa Facebook. Pwede naman yun eh. So wala naman akong kinikita dito. So alam mo yun, hindi naman kailangan nandito kayong lahat sa live. Pagka may kailangan kayong gawin sa oras ninyo, kunin nyo yung oras ninyo. Pero huwag kayong magmamaneho habang nanonood sa akin. Delikado yan. Sige, sewa. Next tayo. Grabe yung taba ng utak mo. So dapat kasing taba ng utak mo yung magiging partner mo. Sana. Sana. Pero ako naman, nag-aantay lang ako eh. Hindi naman ako mahilig mag ano eh. Search. Hindi masyadong mahilig ako mag-search. Every now and then, may mga nakakausap. Tapos sa madalas na pagkakataon, alam mo yun, I don't find them to my level of expectation. At malamang, they don't find me in their level of expectations as well. So, okay lang. Madalas, hindi nagmamatch, hindi nagja-jive. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija, brother. Nueva Ecija. Pumunta ka na lang dito, puta ka. Andyan ka rin lang naman. Tungkol sa sa mga faith healer, sa mga albularyo. Kung di ba binabawal, brother, sa Bible? Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos din na nagbibigay ng sakit. Nung ibang mga sakit, hindi naman lahat. Pero, diretso, karamihan sa mga faith healer at saka mga albularyo, putang ina, alam mo yung panloloko lang ng kapwa eh. Kahit sino, kaya namang umati ng pagpag ng putang ina mga dahon-dahon eh. Tapal-tapal lang ko ano-ano eh. Yung mga iba, naiintindihan ko, okay, parang, alam mo yun, pag may masakit yung tiyan mo, ganun, paiinumin ka ng parang pinakulo ang dahon ng bayabas, yun kahit papano, okay pa, kasi, alam mo yun, antibacterial yun eh. Maintindihan ko yung iba, ang tawag doon, alternative medicine. Naintindihan ko yun, okay, hindi naman ako tanga eh, okay, naintindihan ko yun, may alternative medicine. Pero yung iba na tangina, alam mo yung puta, pipigayin ka ng pera dahil kinukulam ka raw, putang ina, kinukulam ka, kailangan mong bayad ng 15,000 pesos. Bakit? Kasi pwedeng lalabanan natin yung mangkukulam, at yung mangkukulam na yun ay pumapalag, kaya kailangan ng malaking pera. Putang ina mo. Alam mo na eh, hanggang panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Diretso, panluloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Walang pinagkaiba doon sa mga networker na amin na pera mo, payayamanin kita. Ha! Follow-up question, brother. Yan, brother. Yung iba naman, nakita ko sa Facebook, nakakapagpagaling naman yung mga, nakakatulong. Ibig sabihin, meron yung totoo. Dun sa mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya, delikado yan, brother. Eh. Kasi minsan, iniaalis nila yung paniniwala mo sa Diyos at inilalagay sa mga sarili nila. Na para bang wag ka nang maniwala sa Diyos, maniwala ka na lang sa akin, tapos susunod nun, amin na pera mo. Ganun na nakita kong pattern ng mga faith healer eh. Yung sabi, nanghihingi ng donation, tapos kapag ka mas malaki yung diferensya, mas malaki rin hinihingin donation. Gets mo yun?
Minsan it just boils down to money, brother eh. Tignan mo yung tignan mo yung intention kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. Minsan it boils down to money. Check mo intention. Doon kasi nagkakadiferensya eh. Lagi niyong tatandaan, may mga pagkakataon na ang ginagawa ng mga tao hook. Kung tawagin nila hook. Kukunin yung attention mo. Tapos pagkakuha ng attention mo, pipigain ka na ng pera. Yun ang kasunod nun. Kuha niyo yan? Ay, nakuha ko na, brother. Ako, diretso, pumunta ka na lang sa doktor. Yun, mas sigurado yun kaysa maniwala ka sa albularyo. Sabi mo, mas mahal yun. Tignan mo, may mga ibang pumupunta sa albularyo, puta, nag-i-ending, patay sila. Akala nila gumaling na sila eh. Merong mga ganyan na nakikita yung kaso sa social media, hindi naman na siguro bago yun, di ba? Na meron kayong mga nakikita sa social media na nagpagamot, may cancer, nagpagamot sa albularyo, tapos nag-ending, patay sila. Hindi naman na bago yan, brother. Sobrang daming ganyang balita. Yung alam mo yung pinaniniwala nila ang mga tao na gumaling-gumaling tapos ang nagpapabalik-balik na yung sakit. Tapos ang magiging ending mo naman pag na-bedridden ka, sa ospital pa rin naman ang bagsak mo eh. O di might as well, unahan mo nang pumunta ka na mismo sa doktor habang hindi pa malaki problema kaysa magtiyaga kang nagtitiwala ka sa ala chamba. Kasi yung mga ganyang faith healer, ala chamba yan, diretso. Ala chamba. Minsan natsa-chambahan nila, madalas hindi. Tapos madalas pabalik-balik ang problema. Siyempre, ipopost lang nila sa social media yung mukhang gumaling, ang tawag placebo effect. Yun lang ipopost nila. Pero yung mga hindi gumaling, may balita ka pa ba dun? Diba? Ganun ang pagtatapat, brother. Ang pagtatapat, pakita mo yung mga gumaling, pakita mo rin yung mga hindi gumaling. Dapat, pakita nila yun. Ang pinapakita lang niya sa social media, puro gumaling. Putang ina mo, 100% lahat ng pumunta sa'yo, gumaling. Huwag mo naman ako ululin dyan. Puta, may bukol dito, di ba? Ang laki ng ganyan dito. Pinahiran, tapal. Yung ba nakita mong umimpis yung bukol? Putang ina naman, huwag tayo maglokohan. Huwag tayo maglokohan. Diba? Yun ang masasabi ko ron, brother. Follow-up question. Eto, brother, last na lang to. Bigyan mo na lang ako ng tip sa kasi nahirapan ako itigil yung sigarilyo eh. Ikaw kasi nakita ko dating nagsisigarilyo ka, ngayon hindi na. Oo, brad, hirap na hirap ako ron. Kahit ngayon, every now and then. Munti ka na nga mapabalik ako nito nakaraan eh. Ewan ko kung nakita nyo yung movie na ginawa namin na pinost sa Facebook na ito nakaraan. Doon, kumbaga, pinapagyosi ako doon sa role ko mismo yun, role. Since umaarte ako, putang ina, pigil na pigil ako magpapasukin sa baga hanggang bibiglan talaga yung usok. Tangina, pinaghirapan ko talaga yun kasi muntikan na ako talaga mapabalik doon. Muntikan na. Ang hirap, brad, diretso, hirap talaga. Ang pinakamalaking tip ko, dapat magkaroon ka ng dahilan na mas importante pa kaysa sa bisyo mo. Bala ka nang humanap ng kahit na anong dahilan. Pwedeng yung anak mo, gusto mo makita ng mahabang panahon at hindi mo gusto magkasakit yung anak mo, so titigil mo yung paninigarilyo. Pwedeng kabilang buhay, pwedeng religion, pwedeng jowa mo, pwedeng kahit ano. Hanap ka na lang ng kahit anong dahilan, mas matibay pa dapat kaysa dun sa bisyo mo para itigil mo yung bisyo mo. Ako kasi ayokong humarap sa Diyos na may bisyo ako. So ngayon, wala. Tobacco na lang. Hindi ko naman bisyo yung tobacco kasi anytime kaya kong tumigil sa tobacco, wala akong problema. Kasi mahal yung tobacco pag ginawa mong bisyo. So celebratory na lang sa akin yun. Pero yung yosi talaga, yun talaga, di ko mapigilan yung sarili ko sa paninigarilyo dati. Hanggang isang araw, munti ka na ako mamatay. Putang ina, ayoko talagang humarap sa Diyos na may bisyo ko. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Salamat. Okay, thank you very much, brother. Bye-bye. Okay. Thank you. Sa mga nagtatanong, Nueva Ecija, nandito po ako sa Vans, V-A-N-Z, Vans Cafe and Restaurant. Next tayo. Pinakain kasi nila ako dito eh. Kaya promote ko muna sila para mabawi naman yung pinakain nila sa akin. Naiya ako eh. Okay, next tayo. Meron din palang Facebook oh. Facebook. Testing natin to. Facebook. Kadalasan kasi Facebook masakit sa ulo pag nakakit ng tao. Lagi na lang Dexter. Ayun, bakit? Dexter, hello, good afternoon. Taga-sara. Ay, hello, brother. Oh, security guards Dexter.
Ay, teka. Lakasan natin volume, brother. Taga Kala saan ko, ka, brother? ibang account ginamit mo, brother. Ano na? Medyo mahina yung pasok mo. Brother, mayroon akong tanong. Mahina yung pasok mo, brother. Lapit mo na lang sa mic yung bibig mo. Ayan, brother. Sige, subukan na rin natin kahit medyo mahina. Okay, sige. Translate ko na lang kung ano Brother, yung sinabi meron mo. akong Sige, tanong. go, tuloy. Yung mga totoo sa Biblia, pwede ko bang ilagay sa ibang notebook na Sobrang yung mga hina, totoo brother. lang? Hindi ko maintindihan. Yung mga totoong salita sa Biblia, pwede ko bang ilipat sa Talagang sobrang hina, sa brother. ibang libro na blanco? Para Dali, ayos mo muna ang mic mo, brother. Sobrang hina talaga. Di kita marinig. Dali, dito muna tayo sa TikTok ulit. Inday Badiday. Okay, gulin natin sa Inday Badiday. Ilang minutes na ba tayo sa Facebook? Facebook, ilang minutes na tayo sa inyo? Tingnan mo nga, pasuyo nga. Wala akong nakikita rito sa paligid ko eh. Negative si Inday Badiday. Wala. Okay, next tayo, next. Naka-focus. Naka-focus. YouTube, pakishare nyo nga muna to para mas maraming tao manood. Pakishare nyo nga muna to. Naka-boss! Good afternoon. Taga saan ka? Taga Mindanao, pero nasa Valenzuela po. Valenzuela. Okay, taga Mindanao. Ano tanong mo, brother? Ah, Hello, brother. Ano tanong mo? Ako po, pamindot-pindot pa si brother. End na muna kita, brother, kasi masyado kang busy. Next tayo. Pumindot-pindot pa siya. Tok, 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 tok. Nakikipag-usap ka na, nagta-chat ka pa. Sige, next tayo. Next. 29:56. Okay, 30 minutes na tayo. Good, good. 30 minutes. Isang oras lang siguro. Mapagsilbihan ko lang muna kayo, mga babayan. Bukas pala nasa Bataan ako. Check niyo yung post ko dun sa Angmang Lalakbay. Bukas nasa Bataan ako. Magkita-kita tayo bukas sa Bataan. Check niyo yung post ko dun sa Angmang Lalakbay para mai-add kayo sa GC. Comment lang kayo dun. Edward Hoxon. Oh, may sumasabog-sabog pa dito. Saya. Full charge na to. Kabila naman, charge natin. Okay, yun tayo lang. Charge lang tayo ng cellphone. Okay. Okay, wala si Edward Oxon. Next tayo. Tangi. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas. YouTube, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka? Tagasang kayo? Babasahin ko rito yung mga comments niyo. Tagasang kayo, YouTube. Patingin nga ako kung tagasang kayo. Type nyo nga kung tagasang kayo habang nag-aantay tayo ng audience, ng aakyat dito sa TikTok para magtanong. Si Tangi, mukhang wala si Tangi. Sige, next tayo. Dubai, Cagayan de Oro. Okay. Dubai, okay, Yen, Boracay. Brother, hello, taga saan ka? Jay, taga saan ka? Hello, taga saan ka? Mindanao, Riyadh, okay. taga Bulacan ako yung saan. Bigay sa'yo ng art ko eh. Ay, okay. Hello, thank you, brother. Maraming salamat doon sa bigay mo. Salamat. Zen, hello. Kamusta ka, Zen? Swabe lang, brother. Inuutay-utay ko mga maiikling biyahe lang eh. Tapos yung mga karatig na lugar, iniisa-isa ko. Kaya hindi masyadong mahaba, hindi masyadong masakit sa puwet. So buo pa rin yung puwet ko, hindi pa flat. Nauna pang ma-flat yung gulong bago yung puwet ko. Okay. Ano tanong mo, brother? Kasi, yan nga, nag-aalala lang ako kasi yung tawag dito, yung lagi ka nasisiraan sa motor mo eh. Hindi naman. Noong nakaraan lang parang medyo may diferensya. Yun kasi talaga ang trouble kapag ka second hand yung motor.
yung motor kapag ka second hand, break-in nyo muna para magsilabas muna lahat ng mga diferensya. Kasi minsan pagkabili mo, hindi naman lahat ng diferensya lumalabas eh. So then ginawa ko, inayos ko lang muna. Ingat ka lagi kung saan man ka mga keep safe. Salamat, Sen. Thank you very much. So yun, inayos ko muna yung mga konting mga maliliit na buting tingin. Kasi ano lang naman eh, nung una, yung mga gulong niya, pudpud. So di pinapalitan ko ng gulong. Tapos yung mekaniko ko, napansin, bearing, may diferensya din. Pinalitan niya na rin yung bearing. Tapos may mga maliliit pa na mga buting tingin na pinagpapalitan siya, nagbigay na akong budget sa kanya. Binayaran ko yun, hindi yun ex-deal, binayaran ko yun sa kanya. So ayun, yung aking mekaniko, napakagaling nun. 24 East Mechanic Shop. Punta kayo doon, bisita kayo doon. Kahit big bike, bumibira siya. Napakagaling na tao nun, napakagaling na mekaniko. Kahit European o American cars o muscle cars o luxury vehicle, bumibira siya. Sobrang galing talaga ng mekaniko na yun. Sobrang galing talaga. Hands down, puta siya yung bumibira ng mga bulok na motor ko. Ganun na lang. Tika na ako ron Tika na dubulas. Okay, halata lang mo brother. Sige, go. Naisip lang ako kasi tawag dito. Naniniwala ka ba na tayo lang yung nabubuhay dito sa mundo? Hindi. Kasi yung mga halaman nabubuhay din eh. Yung mga hayop nabubuhay din. Hindi. Alam mo, eto nga tinan mo. So kung tinatanong mo para mga supernatural beings, dediretsuhin kita, hindi ako sigurado. Pero ito napansin ko. Ang napansin ko, sa konsepto ng buhay, Newton's third law of energy, energy cannot be destroyed. It just transmutates from one form to another. So kung yung konsepto ng energy kung yung konsepto ng buhay energy, yung buhay kumakalas sa katawan kapag ka namamatay yung katawan. Kung saan man pumupunta yung buhay, hindi natin alam. Pero ang daming bagay na hindi nagme-make sense dito sa mundo na to. Ang daming bagay na hindi talaga nagme-make sense dito, na hindi nagtutugma sa isip kahit ng mga scientifico. So ang masasabi ko sa iyo diretso, hindi ko alam. I have just read too much information to formulate a conclusion na concrete enough. Yun ang masasabi ko sa iyo. Follow-up question, brother. Kaya nga brother, kasi tao dito, billion yung galaxy, no? Oo, yun nga. Kung ang tinatanong mo ay tungkol sa mga aliens, hindi ko alam. Kasi sabi ng mga conspiracy theorists, ancient astronaut theorists says yes. Yung Atlas 3i, yung nakita ninyong nakaraan na parang comet daw, na parang hindi naman comet, yung Atlas 3i, hindi rin magkaintindihan ano ba talaga yun eh. Ang inilalabas ng NASA na mga tawag dito, na mga footages, sobrang lalabo, which is very weird kasi nakakakita sila ng mga bagay na light years away tapos malinaw. Meron na nga tayong imagine mo, meron na tayong dito una-unahang official picture ng black hole. Na alam mong napakalayo niyang black hole na yan, pero meron tayong picture ng black hole. Samantalang itong Atlas 3 ay dumaan dito sa araw, lumampas sa araw, malapit sa mundo, pero wala tayong malinaw na picture galing sa NASA. Weirdo naman nun. Meron nga tayong picture ng Pluto, malinaw. May picture tayo ng Pluto, malinaw. Tapos yung picture nung dumadaan dito sa solar system natin, wala tayong makuha malinaw na picture galing sa NASA. Ako questionable sa akin yung question mark ulo ko ron Diretso, question mark talaga ulo ko ron. Ba't naggaganon? Yun masasagot ko ron. Hindi ko sigurado, hindi ko alam. Pero I would rather tawid na lang ako sa kabilang buhay just to figure it out for myself. Yun. Niniwala ka ba sa mga Anunnaki? Hindi ako naniniwala sa mga Anunnaki. Kasi hanggang ngayon, yung planeta nila, yung planet Namek, hindi, yung ang tawag nila ron, Nibiru eh. Yung Nibiru, Planet X, hindi pa rin nila makita yan hanggang ngayon eh. Kung sobrang advanced na civilization yan, advanced din ng technology tulad ng mailaw. Hanggang ngayon, di pa rin nakikita yung planeta nila eh. Kung nandito lang naman sa solar system yan, sa tagal na panahon na nag-e-exist ang NASA, sa tagal na panahon na nag-e-exist yung, alam mo yun, sobrang daming government agencies na nakatutok sa outer space, hanggang ngayon, di pa rin nila makita yung planeta na yun eh. So yun ang masasabi ko. Follow-up question, brother. Kaya nga brother tapos napaka-perfecto pa ng pagkakagawa sa lahat. Ito,
And in every rule, there's always an exception. Habang napaka-perpekto ng maraming bagay, merong mga iba naman na hindi nagme-make sense. Yun. Yun naman sabi ko ron. In every rule, there's always an exception. Follow-up question, brother. Bali, yun lang brother kasi ang swerte pala natin kasi yung Diyos nagpadala ng anak niya dito sa mundo natin, no? Oo. Yun naman sabi ko. Oo. Follow-up. Okay ka na? Yan lang brother. Okay. Thank you very much, brother. Thank you. Ingat palagi. Bye-bye. Salamat, brother. Thank you. Anong naging basihan mo na yan na yung calling mo o mission mo? Hindi ko alam sa calling. Hindi ko rin alam sa mission, pero trip ko to eh. Nag-e-enjoy ko rin sa ginagawa ko eh. Trip ko to eh. Ganun lang. Yung tungkol doon sa Book of Enoch na tinatanong dito, hindi ako naniniwala rin sa Book of Enoch eh. Kasi tinan mo, si Enoch, lolo sa tuhod ni Noe. So, ito yung si Enoch. Ito yung lolo ni Noe. Ito yung tatay ni Noe. Ito si Noe. Wala naman akong nabasa sa Biblia na may daladalang libro si Noe. Wala akong nabasang may dalang libro si Noe. Isa pa, si Noe, ikapito sa lahi ni Adan. Masyado pang bata ang sangkatauhan nun para makabuo ng, alam mo yun, art of writing. So, hindi ako naniniwala raw sa Book of Enoch. Duda ako ron sa Book of Enoch. Si Enoch ang sumulat nun. Malamang yan, may mga sumulat yan, ipinangalan kay Enoch. Yun ang malamang na nangyari. Yun ang malamang na nangyari. Hide. Mhm. Boss, na-inlove ba si Jesus sa isang babae? Oo, nanay niya. Mahal niya nanay niya eh. Binilin pa nga niya kay Juan bago siya namatay eh. Wala. Okay, sige. Next tayo. Next. Meron ako inakyat eh. Mahilig ka din ba magbasa ng books bukod sa Bible? Opo. Wide reader po ako. Marami akong mga interest na iba-ibang mga bagay. Minsan, trip na lang yung interest na yun eh. Hindi naman na actual na mapapakinabangan sa buhay na to eh. Nakakatawa to si Nathan. Putok sa buho ka. So, ngayon, tubig niyo ako. Hello, brother. Rinig kita. Dati, dati po ako nakausap niyo nung May 11, pero alam ko naman, hindi niyo po yung mahala. Sa dami na kausap ko araw-araw, brother. Oo, so. Hindi ako ngayon. So, Okay. abroad ako, W. Mm. And, kinala ko po dito yung girlfriend ko. Gusto ko lang humingi ng payo kung paano Naalala kita. Oo. Okay. Ano tanong mo uli? Maldives. Oo, naalala ko nga yun. Oo, naalala kita, brother. Naalala kita, putang ina ka. Ano nangyari doon sa injohan mo? Masakit na ulo mo. Idol, 6 November 2. Okay. Oh, ano nga yung nangyari? Ayun nga, ex-girlfriend ko na. Yeah! Putang ina mo, sinabi ko sa iyo yan. Sinabi ko sa iyo yan. Tang ina. Naalala mo, sinabi ko sa iyo yan? Wait lang, idol. Ex-girlfriend. Pinropose ko na ngayon. Putang ina mo, nadali mo ako ng pakyo ka, putang ina ka. Okay. Okay, sige. O, matinong babae pala eh. Swerte ka, nakachamba ka. Tangina, dali mo ako ron ha. Okay. Tangina. Tangina, ang saya ko para sa'yo. Tangina ka, kinikilig ako, ayop ka. Kinikilig ako para sa'yo, tangina mo. Naaalala kong inilatag ko sa iyo yung possibility na yun eh. Pero naaalala ko rin na inilatag ko rin sa iyo yung ano, na posibleng maging maayos, posibleng hindi maging maayos. Naalala ko yun. Tapos sinugalan mo. Congratulations sa iyo, brother. Ang galing ng pagtatansya mo ron. Ang galing ng pagtatansya mo.
Tuntukin na nga. Ang inang galing mo. Ang galing mo. Nilalakad namin yung papel. Mm. Kaya lang nga idol, Mm. itong fiancé ko, Mm. wala pa dito. Pero naghanap pa lang siya ng work na tinutulungan ko siya. Okay. Kaya lang nga, paano magsimula? Magbubukod na kami ng bahay. Kumbaga, syempre, yung mga kailangang bayarin din, bills, pati sa Pilipinas. So, nagkaroon ako ng second work. So, nahirapan lang ako mag-ipon. Tsaka nagkakaroon din ako ng 13-month pay at iba pa. Paano kaya gamitin yung mga 13-month pay na tsaka yung mga Huwag mo nang galawin. extra pay, mga ganyan? Yun, dadalatsuin kita, huwag mo nang galawin. Hindi ka nandyan sa abroad para gumastos ng gumastos, gumastos ng gumastos, gumastos ng buong gumastos. Hindi ka nandyan sa abroad para gumastos ng gumastos. Nandyan ka sa abroad para mag-ipon ng mag-ipon. Okay, sige, andun na tayo na meron kang jowa, na pack up in the future, pakasalan mo, bubuo ka na ng pamilya dyan, pero have that mindset na one way or the other, babalik ka pa rin sa Pilipinas. At kung hindi ka naman nababalik sa Pilipinas, still, malaking pakinabang pa rin sa'yo na mag-ipon ka ng mag-ipon kaysa gumastos ka ng gumastos. Dahan-dahan lang sa konsepto ng investment. Puta, dyan nadadali karamihan ng mga OFW. Puta, kala nila, kailangan nilang gastusin yung pera, tapos nag-invest, tapos ang ending, lagi na lang, lugi ng lugi yung invest ng invest nila. Tigilan nyo yung kakapadala ng pera sa Pilipinas. May anak ka na ba? Wala pa. Wala pa doon, 27 years old. Okay. Starting pa lang. O wala pa naman sigurong senior yung magulang mo, wag ka munang padala ng padala. Kapag trabahuhin mo lahat ng nasa Pilipinas na mga kamag-anak mo, dahil ang dapat mo lang sinusustentuhan, anak mo, asawa mo. Tapos pag tumungtong ng senior ang magulang mo, o may sakit, o nasa kulungan, o PWD, tsaka lang sila bibigyan. Pero kung able-bodied sila, bakit mo susustentuhan? Opo. Kung paglalambing yan, okay lang, pero hindi sa halaga na mauubos ka. Yun. Pero nandito po, nakatira sila dito. Okay. Din sila, parang tinitraining kami na balang araw. Pagbukod na kami, so medyo bago-bago pa kami sa ganyang say, stage ng buhay. So, unti na lang kami nagpagbayad monthly, pero yung ina-imagine ko na lang in the future talaga baka may stress lalo kami. So, ayun nga. Ako, suggestion ko, you do your savings as much as possible. Ipunin nyo lahat ng pera. Kasi diretso magastos bumukod. Magastos. Lalo na wala kayo sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, barya-barya lang ang pagbukod eh. Diyan sa abroad, poki ng ina, hindi biro eh. Hindi mura dyan eh. Hindi mura. Okay naman sound, pero yung expenses talaga ito. Meron akong nakitang magandang pagkakakitaan dyan sa abroad. Pagpapautang, tas hawakan nyo yung passport nung kung sino man yung pinautang ninyo. Ganda nun. Marami akong mga nakakausap ng mga OFW na gano'n ang negosyo nila dyan sa abroad. Pagpapautang, tas hawakan nyo yung passport ng mga pinautang nyo. Ingatan nyo nga lang, dahan-dahan lang. Wala daw po kayo dyan sa Vans. Nandito ako rin sa Vans. V-A-N-Z. Nandito ako sa Vans. Ito. Dito ako sa Vans. Ayan yung Vans. V-A-N-Z ha. Cafe at saka cafe at saka restaurant. Dito ako sa Vans. Hindi, may pumunta kasi daw dito eh. Wala daw po kayo dyan sa Vans. Umuwi na lang kami. Andito ko. Okay, so ayun, going back, magandang palagay ko magandang hanap buhay yun. You just have to make sure na meron ka stop loss. Merong very specific amount lang na ipapautang ka sa bawat tao at hindi renew hanggang lumaki yung utang. Tapos magta-travel document na lang papunta sa Pilipinas, pabalik. Kasi madaling makauwi ng Pilipinas mula sa abroad kapag wala kang passport, travel document, pwede. Yun nga lang, hindi ka na makakabalik dyan sa abroad. Yun ang disadvantage nun. Meron kasing mga umuutang dyan sa abroad na ang dahilan pala kung bakit sila umuutang kasi uuwi sila ng Pilipinas, tatakbuhan na nila inutangan nila. May mga ganun. Ingat lang kayo sa ganun. Yun. Follow-up question, brother. Ito lang talaga kayo. Natawa ako kasi naalala niyo yun. Last year pa yun. Oo, naalala kita. Kahit pa paano, medyo okay naman yung memorya ko. Tsaka sobrang isolated kasi nung case mo eh.
sobrang isolated na meron kang gustong daling babae dyan sa abroad, ganon, tapos okay kayong dalawa, tapos matino naman yung babae, tapos ikaw din, matino ka rin. Sobrang isolated nun eh. Ang madalas kasi na inilalapit sa akin, problema. Eh yung sa inyo, direksyon lang ang hinihingi ninyo eh. Bihira yung nangihingi ng direksyon. Ang madalas, nangihingi ng solusyon sa problema. Yun ang halos di ko na maaalala sa dami ng mga taong nangihingi ng solusyon sa mga problema nila. Yun. Takina, sobrang saya ko para sa'yo, brother. Takina ka, kinikilig ako sa'yo. Hayop ka, putak mo ka. Kinikilig ako sa'yo, impacto ka. Hmm. Ayun po. Pero yun nga, about nga sa pera, let's say 13-month pay specifically, mga ganyan. Oo. Nakakapalo eh. Oo, yun nga lang ingatan mo, brother. Etong panahon ng December, ito yung panahon ng merrymaking. Halos lahat ng tao gastusan ng gastusan kaliwat kanan. Ingatan mo lang ang sarili mo doon sa konsepto ng gastusan. Lalo na may parating ka ng malaking pera. Papagpahingahin mo muna ng 3 buwan yung malaking pera para hindi mo magastos hanggang mag-stabilize ang emotion mo. Ingatan nyo sarili nyo sa emotions. Puta, mga pinakamalalaking pagkakamali nyo sa buhay, mali yung emosyon na ginamit ninyo doon. Alalahanin nyo yung mga pinakamaling desisyon na nagawa ninyo. Tapos alalahanin nyo, pati yung mga emosyon nyo doon sablay. Sobrang excited mo, putang ina, ubus pera mo dyan. Sobrang lungkot mo, ubus din pera mo dyan. Sobrang galit na galit ka, ubus din ang pera mo dyan. Ingatan nyo sarili nyo sa mga matataas na emotions. Yun. Donna, ano ba? Ay, si Dono. Mas kinikilig ako sa'yo. Ha. Halimbawa, pag-bonding, parang mini travel lang. Parang may mayroon kami foundation sa, kasi parang LDR ko nga siya ngayon. Nag-i-start pa lang kami in person. Mm. So habang pwede pa rin na kahit papaano minsan gumala kami. Wala naman siguro problema dun. No? Oo, pero dapat mura lang. Kasi kung hindi nyo afford, dahan-dahan lang. Hindi, dapat ang target nyo talaga, yumaman. And when I say yumaman, ang ibig ko sabihin, dapat yung kinikita ninyo, laging mas malaki kaysa ginagastos nyo. Dapat, yung kinikita nyo, laging mas malaki kaysa ginagastos. Ako, So, hindi ka pwedeng gumastos ng higit kaysa sa kinikita mo. Tangina. Tangina. sa Nueva Ecija, Hindi, nagta-travel ako ngayon sa buong Pilipinas. Follow nyo ako sa bagong Facebook account ko, yung Ang Mang Lalakbay. Ang Mang Lalakbay. Na-travel ako ngayon sa buong Pilipinas, bubuo ako ng grupo ng mga taong nagmamahalan sa isa't isa at nagkakamustahan at mga hindi mukhang pera at ang gusto ay makatulong sa iba at ayusin yung sarili nila at the same time para magkaroon tayo ng maayos na bansa paglipas ng 3 henerasyon. Yan ang nasa isip ko. Oo. Follow-up question, brother. ingat sila sa iyo. Thank you very much, brother. Galing mo lagi sa buhay. Kailan ko talaga kayo. I love you so much, brother. Bye-bye. Nakikinig ako lagi. Bye. Bye-bye. Suwabe. Katawa naman yun. Nagbubunga na yung pinaghirapan ko sa mga tao. Nagbubunga na yung pinaghirapan ko sa mga tao. Ang ina yun. Saya. Minsan papailing na lang din ako eh. Alam mo yung sa haba ng panahon na nagla-live ako na punong-puno ng mga kupal na basher. Ngayon dumarating na ngayon yung panahon na may mga taong nagpapasalamat kasi nakapakinabang sila sa konting naibahagi ko sa kanilang point of view. Na minsan hindi naman sa hindi nila alam kung ano ginagawa nila pero kailangan lang nila ng assurance na yung point of view nila kahit paano may konting pitik ng sense naman. Baga extrang mata lang yung kailangan ng mga tao eh. Extrang mata, extrang tenga, extrang utak. Dalawa ay maigi kaysa isa. Nakakatuwa naman. Tangan saya ko. Nakakatuwa yun. Bubunga yung pinaghirapan ko. May mga taong naaayos yung buhay pa unti-unti. Okay, gay. Next tayo. Na-excite tuloy ako. Coffee. Ayan, oh. Sir, tumatalino ako dahil sa'yo. Salamat. Oh, sir, naka 300k na ako na ipon since nanood ako. Wow, tangina, congratulations, brother. Ang saya ko, haras sa'yo. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman ako.
Nakakatawa naman. Tangina, saya. Ang saya nun, no? Tangina yan. Isipin mo kung kaya nating tumulong sa... Tara mo, may mga nagko-comment dito. Boss, naka 300k na ako dahil sa'yo. Hindi dahil sa akin yan. Tinrabaho mo yan eh. Kasi marami namang nakikinig sa akin. Hindi naman tumatrabaho eh. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Lalaro ka pa ng ML dyan. Mamaya ka na nga muna. Laro ka muna ng ML. Triple kill daw. Triple kill. Nakakatawa naman to. Alvin Larupay. Brother, taga saan ka? Pampanga, brother, ikaw. Ay, Pampanga. Okay. Nakakatawa ikaw. Andito ako sa Nueva Ecija. Nandito ako sa Vans Cafe and Restaurant. Okay. Ano tanong mo, brother? anong maganda, brother, pag ikaw namatay? Mamatay kang mayaman o mamatay kang may karunungan? Maigi sa akin na mamatay na may karunungan. Tanong mo, paano ko nasabi? Abangan ninyo pagkamatay ko. Maintindihan ninyo yun. Basta sasabihin ko lang sa inyo diretso. Abangan ninyo yung pag namatay ako. Abangan ninyo kung ano mangyayari sa katawan ko. Yan ang sabi ko sa inyo. Abangan nyo lang. Basta abangan nyo lang. Okay, anyways. Question go. Follow up. Ito pa. Sabi nila, hindi na daw kailangan ang diploma. Basta meron kang diskarte, tsaka talino, okay na daw yun. Hindi na kailangan na alin? Tama ba katuwiran ang uling? Hindi na kailangan ng alin? May dumaan na tricycle, sorry. Sabi nila, hindi na kailangan yung diploma. Diskarte na lang, tapos kunting tiyaga at talino. Okay na daw yun. Yan din yung yan din yung sabi nila sa spotter serye. Tapos tignan mo yung buhay nila kung okay naman. Tapos susunod nun, pag halimbawa nagkasakit ka, hanap ka ngayon ng doktor na dumidiskarte lang, walang diploma. Pagka sasakay ka ng eroplano, hanap ka ng piloto na walang diploma, diskarte lang. Pagka nademanda ka, hanap ka ng abogado na walang diploma, diskarte lang. Yun ang masasabi ko ron. Nakita mo kung paano kukomplikado ang mundo kapag ka iniaalis natin yung isang sistema na alam naman natin gumagana. Yan hindi ko maintindihan sa mga tao eh. Kung diskarte lang pala ang kailangan at hindi na pala kailangan ng diploma, di humanap ka ng doktor na dumidiskarte lang. Ganun lang naman yun eh. Hanap ka ng piloto na dumidiskarte lang. Hanap ka ng abogado, dumidiskarte lang. Hanap kang engineer na dumidiskarte lang. Architect na dumidiskarte lang. Hanap ka ng nurse na dumidiskarte lang. Diba? Ganun. Tingnan mo paano ang gulo ng buhay kung ganyan. Ang gulo ng buhay kung ganyan. Kung wala tayong mga professionals, ang gulo-gulo ng mundo. Kaya nga bumobobo ang mga tao eh. Bakit bumobobo? Kasi lahat na lang nagdudunong-dunungan. Lahat naggagaling-galingan. Ayaw kumonsulta sa mga totoong magaling eh. 'Di ba? Ayaw mag-aral ng matinong pag-aaral. Ang gusto, nag-iimbento na lang ng kung ano-anong maisip lang ng kokote nila. 'Yun ang masasabi ko ron. Sa akin, hindi naman ganun kakomplikado buhay eh. Gusto mong dumiskarte? O edi, pagsabayin mo yung diploma at saka diskarte, tignan mo, mas malayo diskarte ng buhay mo. Kasi yung aalisin mo yung alam mo namang subok ng lipunan, subok na matibay, subok na matatag, tapos ang gusto mo, mag-alatsamba ka sa buhay, o di sige, mag-alatsamba ka, tignan natin kung saan kadaling yung alatsamba mo. Mas malaki chance niya na pumagsak ka kaysa umalagwa ka. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Ito ba, brother? Mhm. Makulay lang to. Sige. Pag ang tao tamad, hindi ba pakainin? Oo, yun nga suggestion ko eh. Pag ang tao tamad, huwag niyong pakainin. Diretso, huwag niyong pakainin pagka tamad. Bakit? Para magtrabaho. Yun ang dahilan. Pag tamad, huwag niyong pakainin. Kasi nakasulat naman sa Biblia yun eh. Ang taong tamad, huwag din naman kung sino man ay ayaw gumawa, huwag din naman kumain.
No. Tamad mo, pakainin. Tingnan mo, walang choice ngayon niya kundi magtrabaho. Bukas na may ilaw. Tamad ang tao, huwag niyong pakainin. Walang choice yan kundi gumawa ng paraan para makakain siya. Doon na ngayon, magsisipag ngayon yan. Bakit ba kasi tumatamad ang tao? Kasi nga, sa likod ng bawat tamad na tao, merong konsentidor na nagpapakain dyan. Yan lang ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Tama ba yun, brother, pag ang kasalanan ng kamag-anak o magulang o anak mo, tama ba yun konsintihin mo kahit na mali siya? Alang-alang lang sa tinatawag na pagmamahal mo sa iyong pamilya. Hindi pagmamahal yan, magkaiba ang pagmamahal at saka pangungonsinti. Ang nakasulat sa Biblia, yung totoong pagmamahal, hindi inaalumana ang masama. Hindi ka nangungonsinti ng kamalian. Alam mo mapapasama ang tao, di mo kukonsintihin. Yun ang totoong pagmamahal. Yan nga, dyan nalilito magulang eh. Ang ginagawa nilang basihan ng pagiging tama, yung saya ng anak nila. Hindi masyadong magandang basihan yung saya. Diretso, hindi talaga magandang basihan yung saya ng bata para akala mo tama yung ginagawa mo. Sobrang saya ng anak ay ng hotdog, ham, baloni. Tingnan mo, magkakakanser yung anak mo, kakapakain mo ng mga bagay na wala sa hulog. Sobrang saya ng anak mo, lahat ng kapritsyo binibigay mo. Tingnan mo, yung anak mo magiging malamya yan. Tapos entitled, ang taas ng tingin sa sarili kahit wala namang narating. Akala niya, basta na lang binibigay sa kanya lahat ng bagay. Hindi magandang basihan yung saya. Hindi magandang basihan yung saya. Totoo, isa sa pinakapangit na basihan ng pagiging magulang at pagiging tama, yung saya ng anak. Isa sa pinakapangit yan na basihan. Bakit pangit na basihan? Tingnan mo, sa saya, anak mo, yun ang ginagawa mong basihan. Tignan mo, wag mo nang papag-aralin. Ayaw niya nag-aaral eh. Hindi siya masaya dun eh. Ipasyal mo lang ng ipasyal, tingnan mo, bobo anak mo. Lamyarda lang ng lamyarda, punta lang ng punta sa kung saan-saan, kain lang ng kain ng lahat ng gusto niya, at lahat ng bagay binibigay mo sa kanya. Yung anak mo, mukhang tanga, malamya, basura ng lipunan. Yun ang masabi ko. Mga brother, ganun mahina daw signal. Facts, brother. Ito pa, brother. Kasi sanay kami kasi sa nung maliit kami, dinidisiplina kasi hindi kami ng magulang namin. Sa pamamagitan ng disiplina at may kasamang pamalo. Okay. Pero sa ngayon, yung mga kabataan ngayon, putya, pag pinalo mo, susumbong ka sa barangay. Pag tiningan So far, brother, wala pa naman akong nabalitaan na ganun. Diretso, wala pa akong nabalitaan na ganun na bata nagsumbong sa barangay dahil pinalo siya. Wala pa akong nabalitaan na ganun. Sa haba ng panahon na sumasagot ako sa tanong ng mga tao, huwag niyong katakutan yung mga bata. Tangina, mali na ngayon, baliktad na eh. Mga magulang na yung natatakot sa bata eh. Huwag niyong katakutan yung bata, diretso. Huwag niyong kakatakutan yung bata, diretso. Kung takot ka sa bata, huwag ka na lang mag-anak. Ganun na lang. May mali ngayon sa sistema eh. Tangina yung dapat yung mga anak yung natatakot sa magulang. Hindi yung mga magulang ang natatakot sa anak. Tangina, alam mo sa tanang haba ng panahon na nasa social media ako, wala pang kahit isang nagsumbong sa akin na yung anak nila pinabarangay sila dahil pinalo nila. Wala pa. Wala pang kahit isa na nagsumbong sa akin ng ganyan. Tapos tatanungin ako, ano ba gagawin ko sa anak ko? Kasi sinumbong ako sa barangay na pinapalo ko siya. Wala pang nagsumbong sa akin ng ganong kahit kailan. Wala pa rin nagtanong sa akin ng ganong kahit kailan. So, diretsahan, wala. Huwag niyong katakutan yung mga bata. Kasi maniwala ka, kahit barangay, sasang-ayunan ka bilang magulang na pag mali ang anak mo, dapat mo talagang paluin. Ngayon sabi mo, may batas tungkol dyan, bla bla. Sige, tignan mo ngayon kung may kapasidad yung anak mong magdemanda. Sige nga. Tignan mo kung may kapasidad yung anak mo na magdemanda. Lalo na kung hindi naman, alam mo yun, hindi naman panghaharas at panggigipit at alam mo yun, pang-aagrabyado yung ginagawa mo at pagdidisiplinang maliwanag yung ginagawa mo sa anak mo. Gumawa ng malaking katarantaduhan, paluin mo, 22:15 ng kawikaan. Ang kamang mga na nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Pero
Bago mo paluin yung bata, you damn make sure na alam ng bata yung dahilan kung bakit mo siya pinalo at dapat kabisado ng anak mo yung mga batas mo, kaya nung lumabag siya, napalo siya. Turuan mo ang bata, kaya nga 22:6 yun eh. Nauuna yun, 22:6 ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Tapos sa 15, sa kadugtong nun, abante ka pa. So natapos mong turuan ng bata, abante ka sa 15. Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Rod of correction. Kung ano yan, Pilipinas, naintindihan nyo? Mga magulang naintindihan nyo ba? Type yes nga ako, naintindihan nyo? And while waiting, follow-up question, brother. Tama po ba na mag-asawa, nabasa ko po sa Biblia na ang babae magpasakop sa lalaki. Tapos, yung lalaki, siya ang magiging pangulo ng babae. Sa panahon natin ngayon, baliktad eh. Tama ba? Meron kasing isang problema eh kung bakit nangyayari yan. Kasi, syempre, ikaw man ang lumagay sa lagay ng babae, papasakop ka ba sa isang lalaking walang direksyon? 'Di ba? Madaling sabihin magpasakop ka sa asawa, babae ka, pasakop ka sa asawa. Eh paano kung yung asawa mo walang direksyon? Mas maayos pa yung direksyon mo kaysa sa direksyon ng lalaki. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko rin sa inyo, mga babae, mamili kayo ng lalaki na may direksyon. Hindi yung kahit sino na lang, tapos babastusin mo yung lalaki na nakuha mo, tapos magrereklamo ka, tapos bla 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 bla. Eh putang ina mo, in the first place, ikaw nagpapasok ng titi mo dyan sa poke niyan eh. Di ba? Ikaw yung nagpapasok ng titi niyan sa poke mo. Ikaw may trip niyan eh. Pumili ka ng lalaking walang direksyon, tapos pagdating sa dulo, nagrereklamo ka at nagpapanggap kang biktima. Ulol, pinili mo yan eh. 'Di ba? Ngayon tuloy, hindi ka tuloy makapagpasakop diyan sa lalaking pinili mo kasi walang direksyon. Ang tanga mo eh. Pipili ka na lang, hindi mo pa tinalinuhan eh. 'Di ba? Ikaw naman lalaki, matuto ka naman bumuo ng direksyon. Saan ka ba talaga papunta? At saan mo ba talaga dadalhin yung pamilya mong bubuuin? Kung bubuo ka ng pamilya, o baka kantot lang ang nasa isip mo. Ulo po. Anyways, follow-up question, brother. Sabi nila, brother, ay, dati pala, pauna muna ang kasal, mag-asawa. Kasal o labing-labing. Pero okay, mauna po ng labing-labing bago ang kasal. Nung nabuntis na yung babae, doon palang mabalak magpakasal. Siyempre, nagkalaw na eh. Kahit hindi na daw kailangan ng kasal, sapat na daw na sila nagmamahalan kahit hindi sila kasal. Pero kung titingnan mo ng diretsa at bater sa mata ng Panginoon, mali yun eh. Di ba tama? Oo, pero you should also involve practicality. 'Di ba? Bago ka magpakasal, mamili ka muna. Hindi ibig sabihin yan, tikman mo muna, pero ibig sabihin, mamili ka muna ng matino. Yung iba kasi, tangina, kahit sino na lang eh. Diretso, yung iba talaga, diretso, tangina, kahit sino na lang. Diretso. Puta, babae, pumili ng lalaking may tattoo sa leeg. Tapos nakaputing t-shirt, nakaputing cap, tapos naka-Jordan na tsinelas. Tapos mabango, tapos chinito. Yun ang trip nila eh. Yung mga mukhang pakboy, mga mukhang siraulo. Tapos pag nadali sila ng ganon, tangina magpapanggap silang biktima. Mga lalaki naman, ang trip naman, yung mga nakapanty lang, nakatuwad pa na ganon. Nakatuwad na ganyan sa Facebook. Yun ang DP nila, profile picture nila, nakatuwad sa Facebook. Tangina, pinili mo yung ganyan eh. Yung babaeng may tattoo ng rosas, may tattoo ng rosary, may tattoo ng may tattoo ng Bible verse o statement nakalagay dito. May tattoo ng thorns nandito. Pinili mo yan eh. Hindi ka namili eh. Tapos magugulat ka na lang ngayon, tangina, papakantot sa iba. Alam mo, kaya mong ayusin eh. Dahil lang sa libog, kaya mo pinili eh. Tapos ito, worse, pinakasalan mo pa. Putang. Sumakit ngayon ang ulo mo. Hindi ka namili eh. Meron talagang mga lalaki at saka mga babae, pambasura lang talaga eh. Ang purpose talaga nila, pangkantutan lang, hindi pang asawa. Tapos ganun, namili ka ng ganong klase ng babae, ganong klase ng lalaki, ay putang ina mo, durog ka talaga.
Wasak ka talaga. Buhay mo masisira. Tapos worst case scenario niya, naanakan mo pa o naanakan ka. Hindi lahat ng tao pang-asawa. Diretsahan, hindi lahat ng tao pang-asawa. May mga tao pambasura lang talaga at pangkantutan lang at pangkama lang. Yun lang talaga purpose nila. Sabi mo, pwedeng magbago. Oo, pwede talaga. Pwede. Pwede. Pero sa iba na lang, wag na sa'yo. 'Di ba? Puta, hayaan mo pa yung sarili mo maging biktima. Kinang ina naman, 'di ba? Hayaan mo pa yung sarili mo maging biktima. Ako, diretsahan, pag nakakuha ka ng matinong babae, matinong lalaki, matinong babae, basta matino, tapos nasubok mo na sa mahabang panahon, pakasalan mo na agad. Diretso, kasal na agad. Do not make the same mistake as I did. Yun ang masasabi ko. Follow-up question. Kaya ka ba, brother, ibalik yung death penalty sa Pilipinas? Payag ako. Hindi ako naniniwalang lahat ng tao dapat nabubuhay dito. Diretso. Ang kailangan mo lang naman, konti lang eh. Sample lang ang kailangan mo eh. Tapos maiintindihan na ngayon nung mga tao na nag-iisip o nagbabalak na gumawa nung malalaking katartaduhan na pinapatay ng gobyerno yung ganyang klase ng tao. So wag mo nang gawin. Sample lang naman eh. Sample. Mga isa, dalawa lang ang kailangan yan sa loob ng 10 taon. Okay na yan. Paalala lang sa mga tao. Paalala lang na putang ina nyo, pag kinalekay nyo yung pera ng taong bayan, papatayin namin kayo. Di ba? Paalala lang na kapag nan-rape ka ng bata, tang ina mo, papatayin ka ng gobyerno. Paalala lang. Yun lang kailangan. Paalala lang. Meron lang masampulan na isa, 2 piraso. Sapat na yan sa loob ng 10 taon. Yun. Yun ang masasabi ko. Follow-up question, brother. Tangina, biro mo, no? Alam mo, diretso, bago akong follow-up question, biro mo, no? Tangina, billion yung perang kinuha. Tapos parang okay lang. Tapos ikukulong pa yan. Tangina, kukulong pa yan. Tapos mga 10 taon lang, ganon. Oh, tapos halabas na uli. Tapos alam mo yun, dahil sobrang powerful nito mga putang inan to, alam mo pagdating ng susunod na presidency, magkakaroon ng executive clemency. Putang ina talaga eh. Tang ina talaga eh. No? Minsan mapapaputang ina ka na lang talaga eh. Anyways, okay ka na, brother? Okay na, brother. Salamat. Okay, sige, brother. Bye-bye. Bye-bye. Okay, last tayo. Last na. Ang dami nagtatanong dito. Nasaan daw ako? Nandito po ako sa Vans Cafe, V-A-N-Z, Vans Cafe and Restaurant dito sa Nueva Ecija. Pwede kayong pumunta dito. Hindi kita matanggal, brother. Brother, baba ka nga, hindi kita matanggal. Okay, nakita na akong bago. Last na to, last na. Ang nakawawa naman to si Juliet. Hindi pala ako matino, bro. Kasi may kinakasama akong 21 years, hindi ako pinakasalan. Kaya nag-give up ako. Sabi ko lang sa'yo, let it be, let it be, let it be. Yun yung tugtog dito. Oh, let it be. Hindi ako makakapagsabi niya. Ikaw lang makakapagsabi niya sa sarili mo. I can only speak in general. Pero not specific sa'yo dahil di naman kita kilala personal. Di ko alam kung paano mo in-spend yung buong 21 years na yun at paano rin niya in-spend yung buong 21 years na yun. Baka takot lang sa obligasyon mo. Possibility yun. Whisper words of wisdom. Ano ba to? Parang sira yata yung TikTok. Parang sira yung TikTok. May inaakit ako, ayaw mapindot. Tapos kanina nung may binababa ako, ayaw naman mababa. Ayaw. Hindi ko tuloy maiakit si Code. Anyways, okay na muna siguro. Naka1 oras naman na ako. 2 oras na. Okay. Magandang hapon sa Pilipinas. Kung gusto niyo pumunta, nandito lang ako. Tambay lang ako rito ngayon, buong magdamag. Dito ako ngayon sa Vans
Cafe and Restaurant. Meron ditong live band, dinaantay ko eh. Mga bandang alas 7 daw yun. Alas 6 mag-set up na. Alas 7 may live band dito. Vans Cafe and Restaurant dito sa Nueva Ecija. VANZ. Vans Cafe and Restaurant sa Nueva Ecija. Nandito ako buong magdaman. See you all. Bye-bye. Whisper words of wisdom. Let her be. Ah,